Sumama ang loob ng aktres na si Nadine Samonte matapos na maka-experience siya ng hindi magandang trato sa nagdaan na GMA Gala 2024. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents Nadine Samonte nagmukhang kawawa sa GMA Gala 2024. Nadine's stylist irked at GMA Gala Sparkle calls out prioritizing influencers. Sa katatapos na GMA Gala 2024, napakaganda ng kapuso actress na si Nadine Samonte habang perpekto niyang ginaya ang iconic look ni Audrey Hepburn mula sa 1961 classic na pelikulang Breakfast at Tiffany's. Masasabing ginastusan niya ang preparasyon sa pagdalo sa gala. Isinuot ni Nadine ang isang espesyal na disenyo ng strapless black column gown mula sa kanyang stylist na si Miss Keith Manila na sinamahan ng isang marikit na tiara na nagdagdag na kagandahan sa kanyang updo na nagpapaalala kay Holly Golightly. Ang simple at eleganteng damit ay nagbigay diin sa walang katapusang estilo ni Nadine kung saan mayroon siyang mga alahas mula sa LV&A by Drake Dustin. Ang sentro ng atensyon ay isang statement-making choker necklace na may mga layer ng mga perlas at isang diamond brooch na nagdagdag ng touch ng vintage glamour sa kanyang Audrey Hepburn-inspired look. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang napakahusay na pananamit sa red carpet, tila na overshadow ito ng mga ulat tungkol sa nakakadismayang pangyayari na naranasan niya sa event. Lumikha ng ingay ang ex-post ni Keith matapos nitong mag-rant tungkol sa nangyari sa event. Sa kanyang post sa X noong maghahating gabi ng event, nagbahagi si Keith ng saloobin para sa kaibigan, kung saan ay isiniwalat niyang may imbitasyon si Nadine pero wala ito sa guest list sa registration para sa event. Tinawag niyang cheap at hindi nakaka-sparkle ang nabanggit na event at mas inuna pa raw papasukin ang mga inimbitahang social media influencers kaysa sa kanilang mga homegrown artist. Buong post niya, "Treat your artists right. Kahit na diyan prime nyo, ba't kayo mag-i-invite pero wala pala sa listahan? Huwag nyo unahin ang mga influencers na in-invite nyo. So disappointing Sparkle GMA Artist Center, #GMA Gala 2024, cheap." Sa kanyang Instagram story, ipinost din ni Keith ang buong look ni Nadine para sa GMA Gala na nalikipan niya ng caption na, "She deserve a seat at the table." Nadine opens up about her GMA Gala 2024 experience. Dahil sa post ni Keith, mabilis na nag-viral ang issue. Karamihan ay naawa kay Nadine, lalo na't isa raw itong homegrown talent mula sa unang season ng Starstruck noong 2003. Kung bibisitahin naman ang Instagram post ni Nadine, makikita ang kanyang mga paghahanda at looks sa naganap na gala. Kaya naman marami ang gustong malaman ang kanyang panig ukol sa tunay na nangyari. At sa isang panayam sinabi ni Nadine, ayaw na sana niyang magsalita pa para hindi na lumaki pa ang issue. Pero pumayag din siya para bigyang linaw kung ano talaga ang totoong naging karanasan niya at kung bakit umalis siya sa okasyon kahit hindi pa tapos ang programa. Ipinaliwanag ni Nadine na hindi siya ang tipo ng artistang nagpapa-VIP treatment. Alam daw yun ng mga nakakasama niya sa trabaho at nakakakilala sa kanya. Pero diin din niya, walang masama kung makatanggap din siya ng patas na trato bilang isa sa mga imbitado sa GMA Gala 2024. Si Nadine ay contract artist ng Sparkle, ang talent management arm ng GMA7. Ang motif ng event ay black or white with a touch of sparkle. Sumunod si Nadine sa motif sa suot niyang black and white gown at inspired kay Audrey Hepburn ang kanyang overall look. Tulad ng ibang kapuso stars, naka-check-in na rin si Nadine sa Manila Marriott Hotel noong araw ng gala. Ayon kay Nadine, nang bumaba siya mula sa kanyang hotel room at nagtungo sa registration area, nagulat siya na mapag-alamang wala sa listahan ang pangalan niya. Ang guest list ang basihan ng mga taong in charge sa registration area kung saan naka-assign ang table ng bisita. Maibibigay rin sa guest na table number para mabilis nitong makita ang pwesto pagdating sa grand ballroom. Hindi basta pinapapasok ang wala sa guest list. Kwento ni Nadine, tinawag niya kanyang handler sa Sparkle para ito na ang umayos. Binanggit na nga raw niya ang lahat na kanyang apelido pero talagang wala ang pangalan niya sa listahan. Maging ang kanyang upcoming serye sa GMA ay kanya na rin sinabi para lamang makapasok siya. Mabuti na lang daw at sa mga oras na yon, nakasabay niya sa registration ang young actress na si Althea Ablan. Co-star niya si Althea sa Forever Young at mag-ina sila sa serye. Nang chine-check kung saan may available seats, nakita raw ng staff sa registration area na may bakanting upuan sa table ni Althea.
Si Nadine na raw mismo ang nagsabi kung pwede na doon na lang siya umupo para kahit papaano ay may kasama din siyang kakilala sa table. Ngunit pagdating nila sa loob, bawat upuan ay may pangalan kaya hindi na siya nakaupo sa table nila Althea. Dito natanong ni Nadine ang sarili kung saan siya mauupo o kung dapat na ba siyang umalis. Naresolba ang issue ng makahanap ng bakanting upuan sa isang table na walang name cards. Ayon kay Nadine, maging ang kanyang handler ay hindi alam kung ano ang nangyari, bakit nagkaganon. May nag-message daw sa handler niya na bigla na lang nawala ang kanyang pangalan sa listahan na labis nilang pinagtataka. Nadine saddened by the incident. Aminado si Nadine na nalungkot siya sa naranasang aberya sa GMA Gala 2024. Yung table niya ay nakapwesto pa sa pinakadulo kung saan dumadaan ang mga tao palabas. Kaya nga raw nakaramdam siya ng pagkaawa sa sarili dahil yung ibang nakakita sa kanyang mga kasamahan sa industriya ay pinupuntahan siya at tinatanong kung okay lang ba siya. Samantala, hindi naman maiwasang maikumpara ni Nadine ang treatment sa influencers na imbitado sa okasyon. Nabanggit niyang may maayos na assigned tables para sa mga ito kumpara sa kanya na maihahanay sa mga matagal ng artista ng network. Pero wala sa listahan ang pangalan at wala rin daw upuan. Kwento ni Nadine, ito na ang pangalawa niyang GMA Gala at ang una ay nung nakaraang taon. Pero sa first gala ay aminado siyang hindi nakapaghanda dahil malapit na yung event bago siya masabihan. Kaya naman sa ikalawang taong pagdalo, talagang tiniyak niya na mapaghandaan niya talaga ang lahat. Sumama ang loob ni Nadine dahil isang taon daw niyang pinaghandaan ang pagdalo sa GMA Gala na ito. Katunayan, matapos nga raw ang GMA Gala 2023 ay nagpabook na agad sila ng hotel. Nakipag-meeting na rin siya sa kanyang team para sa mga video presentations at mag-aayos sa kanya. Pero malalaman na lang na ganito ang mangyayari sa kanya. Paglilinaw ni Nadine, hindi naman daw siya humihingi na magkaroon ng VIP treatment, pero sana ay naging fair ang pagtrato sa kanilang mga dumalo sa naturang event. Dahil sa nangyari, hindi na niya tinapos pa ang programa at agad na umalis. Ayon kay Nadine, pagkalungkot at kawalan ng pag-asa ang tamang salitang pwedeng ilarawan ng naramdaman niya ng mga oras na yon. Kaya hindi raw niya masisisi ang kanyang stylist kung bakit nagpahayag ito ng pagkadismaya dahil sa nangyari. Lahat ni Nadine, pagkalabas sa event ay agad siyang niyakap ng kanyang glam team at naiyak na rin siya habang kinikwento ang nangyari. Hindi na daw niya napigilan ang mga itong maglabas ng sama ng loob at galit sa naranasan niyang hindi ka nais-nais sa GMA Gala dahil ang isang taong preparasyon nila ay nabaliwala. Ang dinanas niyang sitwasyon ay nag-udyok sa stylist niyang si Keith na maglabas ng saloobin sa ex. Sinabi ni Nadine na talagang ang kanyang glam team ang sobrang nasaktan sa nangyari dahil alam din daw kasi ng mga ito ang nangyari sa kanya last year. Meron din daw siyang hindi magandang karanasan sa unang pagdalo niya sa GMA Gala 2023 pero ayaw na niya itong ungkatin pa. Ayon kay Nadine, mabuti na lang at hindi sumama sa GMA Gala ang kanyang mister at nagpaiwan na lang ito sa hotel room nila. Dapat sana isasama niya ito pero sinabihan siyang hindi na pwede kasi marami na at naiintindihan naman niya ito. Pagkabalik sa hotel room ay dumiretso na agad siya sa banyo at hindi na napigilan pa ni Nadine na ilabas ang sama ng kanyang loob. Nang marinig siya ng mister na umiiyak, doon na niya naikwento ang totoong nangyari at nagalit ito sa nalaman. Katunayan, gusto pa nga raw nitong bumaba sa event pero pinigilan siya at sinabing okay lang. Ayon kay Nadine, sinabihan siya ng mister na hindi siya pinayagang bumalik nito sa pag-aartista para tratuhin lamang ng ganon. May ilang netizens naman na nagbibigay ng kuro-kuro sa pangyayari. Posible raw siguro na hindi nag-RSVP si Nadine nang matanggap ang imbitasyon, kaya wala ang pangalan nito sa listahan. Pero paglilinaw ni Nadine, nakapag-RSVP siya. Katunayan, ay pinadalhan pa nga raw siya ng message para alam niya yung oras niya kung kailan siya bababa. Ibig sabihin lang daw nito, alam nila na pupunta siya, kaya nagtataka siya kung bakit wala ang pangalan niya sa listahan. Sa message na natanggap ni Nadine, nakasaad na between 6 to 7 p.m. ang call time niya na rumampa sa red carpet. Dito rin makikitang kabilang ang pangalan niya sa mga tinatawag na senior stars ng network. Text message from a production staffer. Matapos ang pangyayari, sinabi ni Nadine na nakatanggap siya ng text message mula sa nagangalang Jerome mula sa production ng GMA Gala 2024 na parang humihingi ng paumanhin. Tapos sa dulo ng message ay may nakalagay pa daw na, "We still hope that you had an enjoyable time tonight." Sa puntong ito ay natawa na lang si Nadine at hindi na nag-reply dahil baka iba pa daw ang masabi niya.
Ganun pa man sa kabila ng nangyari, ay nanaig ang pangunawa ni Nadine. Nilinaw niyang wala siyang tampo o anumang negatibong nararamdaman sa network. Naroon anya kanyang pasasalamat sa GMA na nabigyan siya ng magandang show at oportunidad na may pakita ang kanyang acting skills. Kung mayroon man daw siyang sama ng loob, ito ay sa production ng Gala Night kasi may nangyari na noon. Tapos ngayon, meron na naman. Binigyang diin ni Nadine na talagang questionable para sa kanya na wala ang kanyang pangalan. Sa pagtatapos na kanyang panayam, ipinunto pa rin ni Nadine na nagpapasalamat siya sa network sa pag-imbita sa kanya sa event at sinabi na sana ay mas maging maayos ang organizers sa susunod. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!